Magandang bagay akong namamasdan, tulad ng mga ibon at bulaklak sa banan na nagsasaad ng kanyang pag-ibig. Kaya purihin siya at sambahin ang ngalan niya. Pasalamatan natin siya. At kung ang landas ko man minsan ay madilim, siya'y tapat at tunay na gumagabay sa akin. Bawat mga pangako niya'y hindi magmamaliw, at sa bawat araw siya ay kapiling. Kaya purihin siya at sambahin ang ngalan niya. Hallelujah, pasalamatan natin siya. Kaya purihin siya at sambahin ang ngalan niya. Hallelujah, pasalamatan natin siya. Kaya purihin siya at sambahin ang ngalan niya. Hallelujah, pasalamatan natin siya. Kaya purihin siya at sambahin ang ngalan niya. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, kaibigan. Basta na po kayo. Welcome po sa Arenda Bible Christian Church sa ika-8 taong anibersaryo sa katapatan ng Diyos sa iglesyang ito. Sa tulong, panalangin, at suporta ninyo sa kabila ng panahon ng pandemya. Tuloy pa rin tayo sa pagdiriwang dahil hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Tunay ngang walang makahadlang sa nais ng Diyos na tayo'y makapagpuri sa Kaniyang pangalan. Sa kabila ng ating kalagayan ito, Siya ang ating kanlungan. Let's all celebrate the goodness of God. Psalm 23 says, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters, and He refreshes my soul. He guides me through paths of righteousness for His name's sake. And even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." God bless! Panginoon, maraming salamat po sa 8 taong nakalipas ng inyong gabay na ibinigay sa Arenda Bible Christian Church. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat pinakita po ninyo yung inyong kadakilaan at katapatan sa iglesyang ito. Na kung paano niyo po sila ginabayan sa nakalipas na 8 taon, kami po ay dumadalangin na patuloy niyo po silang iingatan at gagawin pa sa mga susunod na pagkakataon. Nadalangin ko rin po, Panginoon, ang mga tao na inyong gagamitin sa umagang ito, especially, Panginoon, yung inyong mensahero na siya naming mapapakinggan at ang paghihimay po ng salita na siya pong magiging kalakasang espiritual ng bawat isa ay amin po itong mainam na nanamnamin sa pagkakataong ito.
Nadalangin po namin, Panginoon, na ihanda niyo po yung aming puso at aming isipan at patuloy niyo rin pong itago sa inyong likuran ang inyong lingkod na gagamitin. At patuloy, Panginoon, pinagkakatiwala ko rin po sa inyo yung mga diakono at sa pangunguna po ni Pastor Dong ay patuloy niyo po silang pagkakasunduin lagi, iingatan at maging mayabong po, Panginoon, ang Arenda Bible Christian Church sa mga susunod pang pagkakataon na marami pa po na kaluluwa ang makakadalo, marami pa pong mga tao makaririnig ng mensahe ng kaligtasan. Kaya nais po namin ibigay sa inyo ang lahat ng pagsamba, papuri at lahat po ng pasasalamat tangi lamang po sa aming Panginoon at Diyos at sariling tagapagligtas na si Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa inyong pagdalo sa pagsambang ito na inaalala po natin ang 8th-year anniversary ng ABCC, Arenda Bible Christian Church, kung paano sinimulan ito ng Diyos ating kalagitnaan, at inaalala rin natin ang kanyang mabiyayang pagsisimula sa iglesia niyan. Tunay, siyang nagsimula niyan. Mamaya maririnig po natin kung paano niyang sinimulan, pinagpatuloy hanggang sa mga panahon ito ang iglesyang kanyang itinayo sa Arenda Bible Christian Church. Nagsimula po ito sa pamamagitan ng pagdalo sa atin ng dalawang mag-asawang humihingi ng payo. Pagkatapos nilang umikot sa ibang mga iglesia, wala silang nakuhang tamang payo para sa kanila. In fact, hindi yata sila in-entertain. Nakausap ni Pastor Terjan at nakausap ni Ate Linda. From that time on, nakumbinsi nating mag-stay sa Pasig Bible Christian Church, nakipanambahan sa atin hanggang sa sila'y maligtas. Sumunod doon ng ilang panahon na bautismo na rin sila sa ating kalagitnaan, ay naligtas silang lahat, ang buong pamilya. Hinimok po ni Pastor Ted na magsimula tayong gawain doon sa kanilang lugar sa Arenda. At pumayag naman sila. Ang unang gawain po nating nasimulan doon sa kanilang lugar ay inatenan ng 15 adult na at 35 mga bata. Halos puno po yung lugar nila. Nagpatuloy po ito ng halos 2 taong mahigit ang gawain ng Bible study at panambahan na rin. Ang lumalaking bilang ng mga dumadalo ay napilitan tayong i-improve yung lugar dahil isang lote lang pong bakante yun na ginagarayan ng tricycle. Kaya si Pablo, si Pastor Jeremy ay inayos yung lugar, pero ganun pa man, nung dumating ang summer of 2011, si Pastor Ted nagpaalam upang bumalik na siya sa kanyang second year seminary study sa Pibias. Itinalaga po natin maging kapalit niya roon si Pastor Jeremy. Nag-stay siya roon ng mahigit 2 taon at yung lumalaking bilang, lalo nung sumisikip tayo, lalo na pagdating ng mga panahong umuulan, bumabaha na rin ang mga dinadaanan natin, nabanggit ko sa kanya na maghanap siya ng isang lugar na mali natin more or less ay mapagtipunan na ng permanente. Hindi po nagtagal at siya'y nakakita ng isang lugar. 3 lote yan magkakatabi. 40 square meter bawat isa. At L-type ang problema. Pero binili na rin po natin yan. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na mabili natin ng 150,000 ito. 50,000 bawat lote. Yan ay nangyari po noon sa December 2011. Sa Block 22, Block 21. Na siya natin pinagtitipunan na hanggang sa mga panahong ito. At dito po tayo tinalaga na natin bilang isang daughter church ang ABCC ng Pasig Bible Christian Mission. At ang nabiling lupang yan for expediency ay nirehistro muna sa aking pangalan para mabilis. At yan din naman ang payo ng asosasyon upang hindi magkaroon tayo ng mga usapin pa riyan. At tama-tama naman pong madaling gawin yun dahil ang perang pinambili natin ay galing sa isang donor, hindi galing sa church. Sa mga panahon yun po kasi, ang iglesia ay medyo tight pa sa kanyang pagpipera. Marami pa tayong binabayaan ng mga utang dahil sa pagpapagawa natin ng chapel sa PBCC. At nanalangin tayo, nagtipon na tayo ron, nagsimula na tayo ron.
At nagkaroon na din tayo ng pananambahan doon. Tuloy-tuloy yan. Doon na rin natin ginawa ng ating unang anibersaryo sa lugar na yon noong 2012. Hindi nagtagal, ilang buwan ang nakalipas, almost a year, ninenegotiate po natin yung isa pang loting natitira upang maging rectangular ang size ng ating, ang shape ng ating lugar at medyo nagpapalaking presyo yung may-ari. Finally, October 2012 nakuha po natin. This time, of course, ay medyo mahal yan, 75,000 pesos. Pinaggalog na din sa atin ng Panginoon. Again, ang perang pinambili natin dyan ay galing na din sa donor. Kaya napakabuti ng Panginoon. It was during this time also na nirecognize natin ng bilang iglesia. Katulad ng binanggit ko, ang Arenda Bible Christian Church. And to somehow magkaroon tayo ng sense of privacy and ownership, binakuran po ni kapatid na Pablo yan, saka ni Pastor Jeremy, habang nagtitipon tayo yan, at tinambakan natin, napakalalim po niyan. Ang dami ng panambak na binili natin yan, truck-truck na panambak, dahil ang lugar ay about 3 meters deep, kaya malaking tambakan, pero nangyari pong lahat yan. At mga panahon yan po, ay naisip din ni Ate Linda para naman makita yung nung kapaligiran, ng community na ang presence natin doon at makapaglingkod din tayo sa mga mamamayan doon, ay naggawa po siya, nag-arrange siya ng isang medical and dental mission. Salamat sa malaking tulong na ginawa ni Dr. Emily Carag, nakatulong ng malaki yan, ng MAP sa ABCOP, ni Dr. Elena Tolentino at ni Attorney Edith Accio, na noon ay fiscal dyan sa Pasig, nakatulong upang magbigay din ng legal advice sa mga residente. Ang first church anniversary po natin, nangyari noon, doon na rin natin ginawa. At inayos niya po ni Pablo yan, inayos ni Jeremy yung paligid, hanggang sa dumating po ang panahon na si Pastor Jeremy isang araw ay nang ilang taon niyang paglilingkod dyan, nagpaalam sa amin, isang panambahan natin sa Pasig. Sabi niya, may kakausapin kaming mga elder. At siya po ay nagpunta ng Turks and Caicos, yung British protectorate, doon sa malapit sa Bermuda Triangle. Kinuha po niya yung blessing namin at sabi ni Kuya Robert, sabi niya, pare, payagan na natin kung yan na may talagang kailangan niya dahil marami ding anak yan at nagpapaaral. So pinayagan po natin siya. At naisip namin mawawala ng manggagawa rito. Si Pastor Ted naman ay binigyan niya ako ng short note. Sabi niya, Kuya, baka si Pastor Dong from Ulo ay pwede nating ilipat dito. Pinag-pray po namin yan, hindi nagtagal. Ng 2015 na yan, nilipat natin na madali, 1 month after. Si Pastor Dong, kinausap ko si Pastor Efren na mag-take over na sa Kulong. Ready naman siya kagad dahil siya din naman ay lutong-luto na at sanay na sa paglilingkod. Kaya ganun po ang nangyari dyan. At nung nandyan na si Pastor Dong, nakasecure po tayo ng, nabulong po sa mga deacons na magpagawa na tayo ng more or less permanent chapel. At umi-improve na rin ang pagpipera ng PBCC noon. Madali lang po silang pumayag at nag-secure pa sila ng loan sa CAP para ma-augment ang perang nasa kamay nila. As soon as the chapel was finished, si Dodong ay nandun na po, si Pastor Dong, may binulong na naman siya sa akin. Sabi niya, Kuya, meron pong ditong katabi ko, binebenta yung kanilang lupa at bahay na luma. Wala po tayong pera na noon, halos naubos dito sa pag-construct natin ng chapel niya. Pero sabi ko, sayang din naman ito. Gawin na natin ito kung pwede natin gawin ngayon kahit mangutang tayo. Nangutang din po tayo dyan sa CAP. At salamat na nakarating sa pandinig ni Dr. Caragyan at nangako siya na yung caroling proceeds ng mga estudyante sa PBIAS noong December na yon ay ipagkakalob sa atin. Nakatulong po yun, nakapagkalob sila ng 170,000 pesos at ang perang inutang natin sa CAP ay nakuha po natin ito. Lugar na ito ni Dodong, dalawang loting magkatabi yan na may bahay, 80 square meters in total. Kaya
350,000. Hanggang ngayon, yung pong ginagamit natin. Truly, kagaya po ng sinasabi ng Panginoon, siyang nagtatayo ng kanyang iglesia, itong Arenda Bible Christian Church, ang iglesyang espiritual, kanyang itinayo, sinimulan, ang iglesyang pisikal, ang chapel, ay siya rin nagkaloob nito sa pamamagitan ng iba't ibang kaparaanan. Kaya ang sabi po niya kay Pedro, sabi niya, I will build my church. Upon this profession of faith, I will build my church, and even the gates of hell will not prevail upon it. Kaya yan po ang nangyari dyan. Pinupuri natin ang Panginoon, pinasasalamatan ng Panginoon. Congratulations. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before.
about tomorrow. I'm trusting what you say. Today is the day. Today is the day. Putting my fears aside, I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing
Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Maraming salamat po aming Ama sa inyong kabutihan at kagandang loob sa Arenda Bible Christian Church. Tunay nga na sinamahan mo ang iglesyang ito mula pa umpisa hanggang sa ngayon. At ngayon napakabilis ng panahon. 8 taon na ang lumipas na hindi mo sila pinababayaan at nakikita namin ang progreso ng iglesyang ito. Patuloy mong pagpalain si Pastor Dong Labesores sa kanyang pangunguna rito, 10 ng kanyang mga kasamahang liderato sa Arenda. At dalangin ko rin ang bawat miyembro na nakikibahagi sa gawain ito. Tunay na Panginoon na pinagpala mo ang mga kapatid na narito sapagkat itong taon na kanilang pagdiriwang hindi napigilan ang pandemya. Bagkus itinataas ka namin sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw rin ang Diyos namin bilang matibay na muog. Ikaw ang aming strong refuge bilang tema ng anibersaryo ng Arenda Bible Christian Church. Gamitin mo po ang inyong lingkod na si Pastor Sam Castro na siyang magbabahagi ng inyong inspiring message. I pray, Lord, na tutulungan mo ang mga tagapakinig sa umagang ito. At kami rin ay mahamon na ang aming Diyos ay tunay na muog sa bawat isa sa amin. Hayaan niyo po na sa pagdiriwang namin ito, ikaw lamang ang aming may tataas. Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi mo po sinamahan ang iglesia. At dalangin ko na patuloy mong pagpapalain din ang mga sumusuporta rito, lalo ang Mother Church, ang Pasig Bible Christian Church. At hayaan niyo po na ang bawat isa sa amin sa umagang ito na sasamba sa iyo ay sama-sama naming matatanggap ang hamon at pagpapala mula po sa inyong salita. Pagpapalain mo muli ang iglesyang ito ng Arenda Bible Christian Church sa kanilang 8th anibersaryo. At tinitignan pa namin ang mga susunod na panahon na marami ka pang gagawing kahanga-hanga sa iglesyang ito. Muli po sa iyo ko itinataas ang panalangin ito alang-alang sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po at tayo babasa sa banal na kasulatan. Tingnan po natin sa Salmo 121, mga talatang 1 hanggang 8. Psalms 121 verses 1 to 8. Awit 121 tapos verses 1 to 8. So ganito po ang pagkakasabi. Tumitingin ako sa mga bundok, saan nanggagaling ang aking saklolo? Ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. Hindi niya papayagang ikaw ay magbuwal, siyang nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Pakinggan mo ito, ang nag-iingat ng mga taga-Israel ay hindi umiidlip o natutulog. Ang Panginoon ang nag-iingat sa iyo, siya ay kasama mo at siyang nag-iingat sa iyo. Hindi ka sasaktan ng sikat ng araw o ng liwanag ng buwan man sa gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapamakan, pati ang kaluluwa mo'y kanyang iingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo nasaan ka man ngayon at magpakailanman. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. I will
Ang ating pong tagapagsalita ngayong 8th anniversary ng Arenda Bible Christian Church ay walang iba po kundi si Reverend Samuel V. Castro. Now, Reverend Samuel V. Castro is one of the known and respected leaders of Alliance of Bible Christian Communities of the Philippines, or ABCOP. He was resident pastor of many different ABCOP churches from 1974 up to his retirement in 2013. He was elected many times as a member of the National Council of Elders, the National Board of ABCOP, serving either as chairman or vice chairman for many terms, 4 years for each term. Reverend Castro earned his Bachelor of Arts in Bible and Theology at the Phoebus College of Bible and his Master of Divinity in Biblical Studies from the Asian Theological Seminary. Since 1989, Reverend Castro has served as teacher for ABCOP Christian Theological School, or ACTS, teaching classes on books of the Bible, hermeneutics, and homiletics. He is author of a book on homiletics, Manual sa Pangangaral para sa Trainor, which was published in 2004 by OMF Literature, Inc. The manual is used as a resource book for his homiletics classes for ACTS and is a valuable reference for many pastors. Since 2015, Reverend Castro has been serving as the district minister, mentor of the Alliance of Bible Christian Communities of Mindoro, or ABCOM. Ihanda po natin ating sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon ngayong 8th anniversary ng Arenda Bible Christian Church na dadalhin po sa atin ni Reverend Samuel V. Castro. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa pribilehiyong ito na ipinagkaloob sa akin ng Diyos at ipinagkaloob niyo sa akin para magkaroon ng bahagi sa inyong napakahalagang okasyong ito ng ika-8th year anniversary ng inyong iglesia. Long time no siyang marami sa atin, pero nagpapasalamat ako na merong ganitong means para parang nagkikita-kita na rin tayo at para tayo ay nagkakarinigan na rin. Kaya pinagpapasalamat ko ito sa Panginoon. Walang halong pag-alinlangan ang nangyayaring pandemya dahil sa COVID-19 ay nagdala ng napakaraming sa atin sa buong mundo ng iba't ibang kahirapan at malulungkot na karanasan. Hindi ko na iisahin pa ang mga karanasan ngayon dahil natitiyak ko na ang bawat isa sa atin ay maaring magbigay ng sariling kwento tungkol sa kanilang naranasan patungkol dito. Kung babanggating ko lang ilan, palagi ko hindi kayo kokontra na ang ilang pinagdadaanan natin ay may kinalaman sa financial, sa trabaho, sa separation ng loved ones, sa events, sa gathering, sa transpo, at sa pagkakataong sa napakaraming namatay. At lalong-lalo na itong pinaka-fresh ngayon ay yung struggle ng napakaraming mga estudyante, mga magulang, mga guro tungkol sa pag-a-adjust sa edukasyon. Yung dalawang, si Isa at saka si Hana, ay nagtututor. Kitang-kita ko sa kanila ang kanilang kahirapan at malaking pag-a-adjust para sa estilo ng pag-aaral sa sulukuyan. Kaya merong takot at merong pangamba sa kahirapang dinadaanan natin ngayon. Pero naniniwala ako, mga kapatid, na merong maliwanag at tiyak na sasabihin ang Diyos sa atin upang tumugon sa ating kalalagayang ito. Ang napili niyong teksto at ang napili niyong topic ay Psalm 121, 1-8. Buong chapter ito. At ang binigay niyong topic ay God is our strong refuge. Ipapaliwanag ko kung bakit yung strong ay masyadong mahina kung titingnan natin ang talagang kabuang laman ng kapitulo. Dahil nakikita ko, hindi lamang kalakasan ang pinapakita ng tekstong ito para sa atin. Kung handa na po kayo, magbibigay po ako ng ilang intro dun sa ating text
para lalong magkaroon ng lawak ang ating pag-unawa patungkol dito. Kung makikita po natin sa ating Biblia, kung English ang dala nyo, hindi ito na-reflect sa Tagalog, pero sa English ito po yung na-reflect, ito po is isa sa 15 na tinatawag na Songs of Ascent. Songs of Ascent. Yan po ito, Kapitulo 120 hanggang 134. Lahat po yan ay merong ganyang title, Songs of the Ascent. Ito po ay inaawit ng mga nagpaparade na pilgrim sa punta sa Jerusalem tuwing nagdiriwang sila 3 times a year tungkol sa for national festival upang ipagdiwang ang katapatan ng Diyos sa kanila. Habang umaakyat sila at pumupunta doon sa lugar kung saan sila maghahandog at magpapasalamat, ito ang kanilang inaawit hanggat hindi sila nakarating. Kaya itong awit na ito ay merong connection doon sa event ng pangyayari. Gaya din po, magbibigay ako ng halimbawa, meron din po tayong ganitong katulad na naranasan sa Pilipinas. Halimbawa po, pag ipinagdiriwang ang EDSA Revolution, ang ating inaawit doon palagi ay ang bayan ko. Di ba? Ang bayad ko. Ang bayan ko. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Yan ang ating usually inaawit ng mga kababayan natin pag sila ay napunta sa EDSA para gunitain ang kalayaang natamo natin doon. Ganon din po ito. Meron silang ginugunita tungkol sa kabutihan ng Diyos. Ito ay national festivals ng mga Hudyo. At ito ay nababatay sa Deuteronomy 16:16 na ipinag-uutos ng Diyos na kanilang gawin. Bigyan ko lang po kayo ng idea tungkol sa iba't ibang inilagay ng mga Biblia tungkol sa title ng mga kapitulong ito. Yung Kapitulo 120 hanggang sa Kapitulo 134. Sa Mabuting Balita, Biblia, ang title po ay Si Yahweh ang Tagapagsanggalang. Okay, dun sa inyong chapter. At yung iba po ang nakalagay, God, the help of those who seek Him. Ito po ang nakalagay sa New King James Translation. At doon naman po sa NIV, a song for pilgrims ascending to Jerusalem. Kaya ascending. Dahil ang sa Hebrew po talaga, yung Song of Ascents, sa Hebrew ay awit ng pag-akyat, o sa Hebrew ang ginamit na salita ay stairs o mga hakbang o hagdanan. Ito ang dahilan kung bakit tinawag siyang Songs of Ascent. Ngayon, gaya na sinabi ko kanina, kung inihanda ng Diyos ang puso natin, ay meron siyang tiyak at maliwanag na sasabihin sa atin na tutugon sa kasulukuyang pinagdaraanan natin sa ating bansa at sa maraming bahagi sa buong mundo. Kung ready na po kayo, ito lang po makakatulong sa atin overall para magkaroon tayo ng kaunawaan. Yung buong kapitulo, ano ang pwedeng tutuhog sa 8 talatang yan para makita natin ang maliwanag na mensahe ng Diyos para sa atin? 8 talata. Ang overall po, pwede kong sabihin sa inyo na ang 8 talatang yan ay pwede lamang nating hatiin sa 2 napakalinis na bahagi. 1 and 2, pagkatapos 4 and 8. Sasabihin ko lang po yung 1 and 2. 1 and 2, pwede ko sabihin personal confession nung may akda. Ang karamihan sa Songs of Ascent na ito ay ang may akda is David. Yung iba ay walang nakalagay kung sino ang may akda. Pero kung titingnan niyo ang inyong Biblia, ang karamihang may akda ng Songs of Ascent ay si David. Kaya sasabihin ko ito ay personal confession in a form of question and answer. Kaya ito ay confession, pero nasa anyo ng pagtatanong at pagsagot. At ito ay naka-address sa sarili. Kung makikita nyo, 1 and 2, ito ay naka-address sa sarili. Ang kinakausap niya ay ang kanyang sarili. Okay? Titingnan po natin, overview po ang binibigay ko sa inyo. Doon sa talata namang, kung 1 and 2 yun, ang talatang 3 to 8,
Yung ikalawang bahagi ay pwede kong sabihin personal declaration of the author's faith. Personal declaration, pero ito ay nasa anyo ng affirmative statement. Direct na pagsasalita tungkol sa katotohanan, tungkol sa Diyos. At ang author ay nagsasabi ng kanyang patuloy na paniniwala tungkol sa Diyos. Who God is. What He is capable of doing. Kung yan ang binabanggit sa nakaraan. Ito po ang address ngayon ay sa mga readers, sa mga pilgrims mismo. Yung sumasama dun sa parade ng pag-akyat. Address. Kung mapapansin niyo po agad, ang ginagamit ko po sa pag-aaral, dahil sa English ang binigay yung translation sa akin, sa 1 and 2, ang nakalagay ay my eyes, my help. 2 times binanggit. Pagpasok sa talatang 3 hanggang sa talatang 8, nawala yung my. Ang pumalit ay your foot keeps you, your keeper, your shade, your right hand, your. Kaya makikita natin mula sa pang-personal ay nais niyang i-address ang susunod na bahagi ng kanyang awit na ito sa mga nakikinig at bumabasa sa kanya. Ang totoo, 10 times yung binanggit yung you, dun sa ginagamit ko pong salin sa New King James Version. Kaya masyadong maliwanag po yun. Ngayon, papasahin ko po sa inyo bago natin patuloy na ipaliwanag ang lahat ng ito. At gaya na sinabi ko, merong maliwanag na sasabihin ng Diyos sa atin kung inihanda tayo para sa okasyong ito. Ang keyword po sa lahat ay nasa 3 lamang. Help, preserve, and protect. Ang sinasabi po. Babasahin ko po muna para magkaroon kayo ng idea dito sa English version bago po basahin sa Tagalog. Ito po ang sinasabi sa New King James Version. I will lift up my eyes to the hills. From whence comes my help? My help comes from the Lord who made the heaven and the earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber, because he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Verse 5, the Lord is your keeper. The Lord is your shade in your right hand. The sun shall not strike you by day, and the moon by night. Verse 7, the Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Okay? Tingnan po ang pagkakasabi nito sa salin siguro ng dala ng marami sa inyo. Ito po ang pagkakasabi sa Magandang Balita Biblia. Sa gawi ng bundok, tumitingin ako, saan nanggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos nagmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Huwag sana akong bayaang mabuwal. Handa lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Ang Diyos na si Yahweh, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay hindi ka sasaktan ng buwan. Sa mga panganib, ikaw ay ililigtas nitong Panginoon na siyang nag-iingat. Saan man naroon ikaw ay iingatan, di ka maaano kahit kailanman. Buhay ng Diyos sa kanyang mga salita. Kaya makikita niyo mga kapatid, yung sinabi ko kanina, personal confession, simple lang ang sinabi ni David tungkol yan sa kanyang sarili. Saan nanggagaling ang aking tulong? Patanong, pero siya rin ang sumagot. Dahil ang kanyang sagot, my helper is the creator of heaven and earth.
Napakaganda pong confession, hindi ba, no? Ito ang kanyang paniniwala. Ginamit niya yung salitang yon, heaven and earth, para sabihin na wala nang mas qualified pa na pwede magtulong sa kanya, kundi ang Diyos na kanyang pinagtitiwalaan. Heaven and earth, meron siyang control. With full confidence and assurance, sinabi niya, my help comes from God, the creator of heaven and earth. Yan, tingin nyo, para magkaroon lang kayo ng pakiramdam tungkol sa kakayanan na meron ang tumutulong na ito kay David. Kung gagawa tayo ng halimbawa lamang po ito ha, meron kang lalakarin sa isang opisina, gobyerno man o privado. Kanino ka lalapit para magpatulong? Okay, yung isa sasabihin sa iyo, tara, doon tayo sa loob. May kaibigan ako sa loob. Okay, no? Ay malaking tulong na yun. May kaibigan ako sa loob. Pero hindi ba mas maganda kung ito ang magyayaya sa iyo? Tara, tatay ko ang OIC sa loob. Ay, OIC. Ay mas malakas ka, hindi ba? Mas magandang lapitan. Ang sinasabi lamang ni David dito, God is our OIC in heaven and in earth. Siya ang meron control ng lahat. At wala nang magiging mas mataas pa sa Kanya. God is in control, God is in charge, and God is in command. Yan pong ibig sabihin ng sovereignty of God. Wala nang ibang mas mataas sa Kanya. Kaya itong Kanya sinabi, nasa Diyos ang kwalifikasyon bilang Kanyang helper, katulong, at wala nang pwedeng tataas pa ron. Hindi ba napaganda nun? Tingnan mo ang sitwasyon na meron tayo. Marami tayong hinihinging tulong sa kasulukuyan, sa iba't ibang pangangailangan. Yung iba yata ay tuloy-tuloy pa rin ng ayuda. Dito sa amin po sa Mindoro, nag-stop na. Palagi ko sa marami ring mga lugar sa ating bansa ay nag-stop na rin sa pagbibigay ng tulong dahil naubos na po yung pondo nila. Pero ang Diyos ay hindi pwedeng maubusan ng pangtulong para sa atin. Siya ang merong kontrol ng lahat. At hindi siya pwedeng limitahan ng resources ng sinuman. Kaya niyang ibigay ang lahat para sa atin. O tingin po yung pangalawang bahagi. 4 to 8. Parang sinasabi nila para magkaroon lang ng connect. Your keeper, my creator is your keeper in your preserver. Ang sinasabi po dun sa ibang salin, your watcher and protector, tagapagbantay. Siya. Kaya ito'y personal declaration na meron siya. Siya ay palaging nakaalalay sa atin. Tingin po yung sinasabi ng verse 3. He will not allow your foot to be moved. Hindi niya papabayaan ng iyong paa na madulas, na sinasabi sa ibang salin, slipped. Pwede lang mangyari yung kung talagang nakabantay siya. Para bagang merong isang bata na nag-aaral lumakad, nakasubaybay ka, at nais yung matiyak na hindi siya madudulas o matitisod. Yun ang larawan. Nakalimutan ko banggitin kanina na sa lahat ng mga songs of ascents na ito, pinipilit ng mga author na gumamit ng word picture para lamang ipahayag sa kanilang mga awit na ito na lagi nilang kasama ang Diyos. At itong word picture dito sa chapter 121 ay talagang napakaraming naglalarawan para patunayan na ang Diyos ay malapit sa kanila. Kaya kasama na rito yung hindi niya papabayaan ng iyong paa ay madulas. Okay? Tingnan niyo po. Yung ating tagapagbantay ay hindi natutulog. Yung ating tagapagbantay ay hindi natutulog. He will not slumber nor sleep. Tingnan niyo po yung paglalarawan na yun. Hindi siya matutulog. Ang ibig sabihin talagang palaging ang buong attention niya ay nakafocus sa atin. Hindi ko po makalimutan yung karanasan namin mag-asawa. Nagkaroon po ako ng sabbatical, nasa Karami po kami noon. Sabbatical dito sa Baguio, PBTS. Nagkataon na si Isa ay nag-aaral, ako nag-aaral din. Nagkataon na merong subject kaming kinuha na dapat
pareho kaming nandun sa subject na yon. Meron kaming dalawang anak nung pagkakataong yun, si Lem at saka si Hana. Kaya naging problema namin kung sinong maiiwan sa kanila. Kaya kumuha kami ng babysitter. Isa sa mga anak ng mga estudyante, nag-aaral din siya, pero pumayag siya sa arrangement namin, babayaran namin siya, pero babantayan niya yung dalawang anak namin. Kung di ako nagkakamali, ang bawat subject niyo, kung di ako nagkakamali, meron 1.5 oras. Kaya yung babysitter na estudyante, magbabantay sa loob ng 1.5 oras habang kaming dalawa ay nasa school. Ilang beses po naming inabutan, pagkatapos ng klase, papunta kami sa kwarto, yung pong babysitter tulog. Yung dalawang bata gising. Siya na ang pinapanood, yung babysitter. Naglalaro lang sa tabi niya. Kaya hindi namin lang kung anong problema ng batang yung kung palaging puyat. Pero hanggang sa matapos yung term na yon, mas maraming beses na siya tulog kaysa siya nagbabantay. Nakakalungkot yun, di po ba? Pero ang Diyos na binabanggit dito ni David ay hindi man lang matutulog, ni hindi man lang aantukin. Muli paglalarawan na ang Diyos na ito ay napakalapit sa atin. Tingin niyo mga kapatid, anong dinadaanan natin sa kasulukuyan? At isipin natin na merong isang Diyos na palaging nakatingin sa ating hakbang para hindi tayo madulas. At merong isang Diyos na palaging gising upang bantayan tayo. Ay, hindi po matindi yun? Tingin po sinasabi sa verse 5. He is your shade at your right hand. Tingnan nyo ha, siyang iyong anino sa iyong right hand. Andyan na naman ang paglalarawan na napakalapit niya sa atin. Hindi siya pwedeng maging anino kung malayo sa atin. He is your shade at your right hand. Napakalapit niya. Kaya tayo ay well protected. Kasama niya tayo. Nothing will harm you from day or not. Day or night. Walang pwedeng gumalaw sa inyo. Siya'y palaging nakatingin at nakalabas sa inyo. Hindi po napakagandang pangako ito na pwede natin panghawakan patuloy sa ating paglilingkod para sa Panginoon. Ang sinasabi sa verse 7, God will protect you from all evil. Iingatan kayo ng Diyos sa lahat ng kasamaan. God will protect you and your soul. Ang soul, ang ibig sabihin ng iyong buhay, ay iingatan din niya. Iingatan kayo ng Diyos sa inyong paglabas at sa inyong pagpasok. He will be with you every moment of the day as you go out and as you return all the time. Titingnan niya tayo. Napakaganda, hindi po ba? Napakaganda nitong pinili niyong paksain na talagang sana magbigay ng pag-asa sa atin sa hinaharap, sa nalalabi pang karanasan na meron tayong pinagdadaanan sa kasalukuyan. Kaya ano ang tutuhog sa buong kapitulong ito, gaya na sinabi ko, sa atin? Itong Song of Ascent 121. Song of Ascent 121 is a reminder to all God's people that He is sovereign, powerful, sovereign and powerful, able to help, to keep, and to preserve. Grabe po yan, di po ba? At dapat natin panghawakan yan. Ngayon, siguro hindi ko maaaring maramdaman ang lahat ng dinadaanan ng bawat isa sa atin. Pero talagang totoo po ito. Ang Diyos natin ito ay hindi lamang malakas, kundi wala siyang katulad. Siya ay unique. Isipin mo, heaven and earth ang binanggit eh. Wala siyang katulad. Marami ako personally naranasan at aking pamilya tungkol sa pag-iingat ng Diyos at talagang makapangyarihan siya sa ating pag-iingat. Ang ilan lang pong sumagi sa aking pag-iisip para sa talagang pag-iingat ng Diyos. Nung time pong yun, ako po ay nag-aaral sa Fiat University at meron po kaming tinatawag na ROTC. Di po ba ROTC nung time na yun, 1970s. At sa Fiat University, ang ROTC ay sa Air Force. Kaya ang aming uniform, overall cover uniform namin, kulay gray. Napunta kami doon sa Nichols Air Base, doon kami nagpo-formation, ROTC.
Yung linggo po namin ginagawa yon. Sabado po ng gabi na malansya ako, overall. Pag sinabing overall, yung pong damit na magkarugtong, ipapasak mo yung katawan sa isang pasukan, at iyon na. Nagplansya po ako, hindi ko po napansin na hindi ko nabunot yung saksak ng plancha hanggang sa matulog ako. Ay talaga pong mirakulo po ito. Pagising ko po, nakita ko po yung plancha, kulay baga na. Nagbabaga siya. Pati handle niya, dahil handle niyon ay kahoy. Pagkatapos po, yung kalahati ng aking uniforme ay abo na. Pero umuusok pa at tuloy-tuloy. Ay iniisip ko kung hindi kami iningatan ng Diyos, dapat pumutok na yung fuse. At pwede na maging dahilan para magkasunog sa bahay namin. Tahimik lamang po ako dahil alam ko, papagalitan ako ng nanay ko. Pero siguro dahil sa pagod ko ng Sabado, dahil meron po akong aral sa Fiati noon hanggang Sabado, panggabi po ako noon talagang nakalimutan kong kunin yung hugutin. Hindi po sumabog yung plancha magdamag. Nagbaga lang siya at yung kalahati ng aking uniforme ay abo na. Hindi ka naman makalimutan sa Kamuning, nandiyan kami nakatira sa Kamuning, nagkaroon po ng sunog sa tabi ng aming bahay. Grabe po yun, tabi. Nasunog po ang unang 2 pintuan, nasa pangalawa kami. Nasunog din po yung bahay na nasa gilid namin. Ang hindi lang po nasunog ay yung sa amin. Hindi man lang inabot ng usok. Nakahanda na po kami ni isang tumakbo. Inilabas ng rep, yung mabibigat, nagpatulong kami. Inilabas ng lahat ng mga bigat na gamit. Kinuha ang lahat ng mahalagang papeles at naghahanda na kami na mapasama kami sa sunog. Ang ginawa po nung aking bayaw, nagbigay ng pera, hindi ko na sabihin yung amount, dun sa bombero, para sabihin, unahin ang bahay namin. Pag sinabing namin, kasama na yung biyanang ko, dahil sa likod ng bahay namin ay 2 apartment. Kaya napansin po talaga namin, nagbago. Imbis na tumutok yung hose ng tubig dun sa nasusunog, talagang ipinoko sa amin yung hose. Pero talagang iniligtas kami ng God dahil kami lamang sa 3 nasa paligid na bahay ang hindi lamang nasunog. Marami na po akong karanasan tungkol sa near-death experience na talagang ipinapalagay ko na kung hindi ako iningatan ng God, kahit sa aksidente sa mga pagmumotorsiklo, ay talagang wala na ako. Demonic at satanic attack, palagi ako nagkukwento tungkol sa mga kaibigan. Tumira ako sa isang bahay na ang sinundan kong nakatira ay albularyo. Marami siyang iniwan doon ng mga tao, mga laman na hindi ko nakikita. Pero masyadong maliwanag na talagang merong lamang masamang espiritu yung lugar na yon. Palaging sinasabi ko, average 3 times a week yung atake ng demonyo sa akin para takutin ako. Yun ang pagkakataon para mag-memorize ako ng mga talata, panghawakan ng mga talatang yun habang ako'y natutulog, na talaga masyadong napakaraming unusual experience na ginawa ng atake. At sinasabi ng ating teksto, iingatan tayo ng Diyos at ang ating kaluluwa sa lahat ng evil, sa lahat ng masama. Mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, ang ating Diyos ay capable of helping us, protecting us, preserving us. Nasa Kanya ang lahat ng katangian. Hindi ko nabubuksan yung talata dahil pangkarniwan ito sa inyo. Kahit ng ating buhok ay bilang niya. Okay po ba? Sa Matthew nakalagay yun. Ang buhok natin ay bilang niya. Hindi natin binibilang ito. Pero kung ibig sabihin, bilang niya kahit yung nalagas, yung malalagas pa lang, at yung tutubo pa, siguro kasama na rin doon. Pero bilang niya ang ating buhok. Sinabi rin sa Matthew, ang ibon na wala namang masyadong halaga ay hindi babagsak sa lupa nang hindi ipapahintulot ng Diyos. Tama po, no? At ganun ang kanyang pangako sa atin.
At meron talata siyempre sa Biblia nagsasabi, God will not allow you to be tested or to be tempted beyond what you cannot bear. Ay maraming salamat sa lahat ng paalalang ito. Kahit po ako ay nagkapasalamat dahil sa kaaliwang taglay, sa kaaliwang bigay ng kapitulo ito para sa atin. Hanggang kailan magtatagal ang pandemya? COVID-19, hanggang kailan? Walang pwedeng sumagot. Pero itong pwede natin sagutin at siguro araw-araw ay pwede natin sagutin. Hanggang kailan tayo magtitiwala sa Diyos na mag-iingat sa atin? May pandemya man o wala na? Ito yung mahalagang katanungan para sa atin at sana talaga masagot natin. Hindi natin kaya sagutin hanggang kailan mananatili itong ating naranasan. Pero ngayon pa lang ay pwede natin sagutin at sagutin pa araw-araw ang katanungan ito. Hanggang kailan tayo magtitiwala sa Diyos na ito na handang tumulong sa atin. Meron akong sinuggest na awit kay Pastor Dong. Hindi ko alam kung aawitin niya dahil gusto ko yung awit na yon. He is my hiding place. Pero marami tayong awit na talagang nagbibigay sa atin ng complete assurance na talagang kaya niyang gawin. Sinong hindi nakakalam sa atin ng awit na God will make a way when there seems to be no way. Alam natin yon? Lahat natin. At siyempre isang awit pa, in His time, He will make everything beautiful in His time. Kaya ngayon, parang nakikita natin, hindi maganda nangyayari, pero sa kanyang panahon, mangyayari ito. Sinong hindi nakakalam sa atin ng awit na because He lives, I can face tomorrow? Itong lahat ng ito ay nagbibigay ng kaaliwan sa atin tungkol sa pag-iingat ng Diyos. At lalo na, ito yung madalas na napapakinggan ko pa, napapasimba ako dyan sa Mother Church ninyo, sa Pasig. I don't know about tomorrow. Hindi ko lang ang mangyayari sa hinaharap, pero alam ko ang may hawak ng hinaharap. Sana ang mga awit na yan ay hindi manatiling awit sa atin, kundi talagang totoong-totoo sa atin. Ingatan nawa tayo ng Diyos na hindi lamang tayo nagtitiwala sa pag-awit ng mga awit na yon, kundi sa buhay natin ay talagang pagtitiwalaan natin siya. Nais kong batiin ang bawat isa sa inyo ng maligayang kaarawan ng inyong iglesia, ang lahat ng kabilang sa kasulukuyan. Binabati ko rin kahit ng inyong mga panauhin. Sana nagsalita ang Diyos sa atin at nag-iwan ng sariwa at tiyak na pangako sa bawat isa sa atin. Keep safe, sinasabi ng marami. Ang palaging dinadagdag ko, keep the faith and God bless. Hanggang sa muling magkita tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Always fill my heart
trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Arenda Bible Christian Church, congratulations mga kapatid sa Arenda. Binabati ko kayo ng maligayang ikawalong anibersaryo ng pagkatatag ng Iglesia ng Panginoon dyan sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon, siyang nagsimula ng gawain yan, siyang nagpapatuloy, at ang panalangin ko, ipagpapatuloy niya sa paglago ang Iglesia, at kayong lahat ay manatiling lumalago at naglilingkod sa Kanya. Sa okasyong ito ng inyong anibersaryo, ibuhos nawa ng Panginoon ang Kanyang blessing sa inyong mga pamilya, sa inyong iglesia na tinayo niya dyan sa inyong kalagitnaan, at ingatan kayo at palaguin kayo sa paglilingkod at pananampalataya. Mabuhay ang Arenda Bible Christian Church. Dakila at papasalamat natin sa katapatan ng Diyos na buhay sa ikawalong anibersaryo ng Arenda Bible Christian Church. Tunay ngang ang Panginoon Diyos ang siyang nagbigay ng dakilang pagkakataon na ito, at ang kasaysayan ng pagdiriwang na ito ay kasaysayan ng kadakilaan at kabutihan ng makapangyarihang Diyos sa buhay at ministry ng Arenda Bible Christian Church. Salamat din sa kay Pastor Dong at sa kanyang mga kasamahan sa paglilingkod nila sa pamagitan ng patnubay ng dakilang Diyos sa Arenda. Pagpalain lalo kayo ng Panginoon at maging lalong mabunga ang inyong paglilingkod sa Kanya. Sa pangalan po ng aking pamilya, kay Sister Elsie, sa pangalan po ng International Needs Philippines, at sa pangalan po ng Philippines for Jesus Movement, kayo rin po ay dinadala ko sa inyo ang kanilang pagpati. Magandang araw po sa bawat isa. Isa pong kagalakan na making kabahagi ng ating pagdiriwang ng ating iglesia sa araw na ito. Purihin po natin ang Panginoon sa kanyang katapatan at kadakilaan sa ating iglesia. Ganon din ang pagbati sa ating mahal na pastor, Pastor Dong Labisores, ang kanyang mga diakono at mga miyembro. Happy 8th year anniversary sa ating iglesia sa Arenda Bible Christian Church. Happy 8th year anniversary ABCC. Salamat sa Panginoon sa patuloy niyang pagkilos sa inyong buhay. Salamat sa kay Pastor Dong sa kanyang pangunguna at sa kanyang sambahayan at sa kanyang mga katuwang upang maipalaganap ang salita ng Panginoon. Salamat sa inyong buhay, sa patuloy ninyong pagkilos at maging matatag at maging kanlungan natin ang ating Panginoon. At muli, on behalf of my family, happy 8th anniversary ABCC.
Happy 8th anniversary sa Arenda Bible Christian Church. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 3 verses 6 to 7, "Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtanim ni ang nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago." So dalahin ko po sa inyo na patuloy po kayong palaguin sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Again, happy 8th anniversary at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Happy anniversary, Arenda Bible Christian Church. Kami po ay kasama ninyong nakikisaya at nakikigalak sa isa na namang taon na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Nawa, ang Panginoon ay patuloy na madakila at sambahin sa inyong lugar. Happy anniversary! Magandang hapon mga kapatid, mga taga-Arienda. Nakikigalak ako sa inyong mga anibersaryo. Ika-8 taon na pala ang pagtitipon dahil sa pangunguna ng ni Pastor Dong dahil sa Arienda. Nais ko lamang sana mag-share ng isang kabanata mula sa banal na kasulatan. Sana limiin ninyo at pakinggan. Ganito sinasabi, ang lingkod ng Panginoon ay nagbabata ang kanyang kamatayan at karangalan. Sinong naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya, na gaya ng sariwang pananim, at gaya ng tuyong ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man. At pagkahating minamasdan siya, walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at inakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at biyasa sa kadaramdaman, at gaya ng isa na pinagpublihan ng buka ng mga tao na siya'y inamak at hindi natin inalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating ipinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabubog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. Tayong lahat, gaya ng mga tupa, ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanya ring sariling landas at ipinasang sa Kanya ng Panginoon ang kasamahan nating lahat. Siya ay pinigati, gayon man ang siya'y dinulamati, ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng tupa na sa harap ng manggugpit sa kanya ay pipi, gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng kapagatian at katulan ay dinasya. At tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanila ang gumita na siya'y nahiwalay sa lupay ng buhay? Dahil sa pagsalangsang ng aking bayan, siya'y nasaktan. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng mga masama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan, bagamat hindi siya gumawa ng panadaas o wala mga anumang karayan sa kanyang bibig. Gayon may pinalugdan ng Panginoon na mabubog siya, inilagay niya sa pagdaramdam. At pagka iyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang lahi at pahahabain niya ang kanyang mga karawan. At ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Kaya't aatiin ko siya ng bahagi na kasama ng dakila at kanyang aatiin ng samsam na kasama ng malakas, sapagkat kanyang idinulot ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibilang na kasama ng mga mananalangsang. Gayon may dinala niya ang kasalanan ng marami at lumagitan sa mga manalangsang. Isaiah 53 verse 1 to 12. Sana limiin niyo mga kapatid na nakikinig. Ito'y salita ng Diyos kung paano tayo siya naghihirap. Binigay niya ang kanyang buhay dahil sa iyo at sa akin, sa ating lahat, upang tayo tiyak na may ligtas at tiyak na kapamakan sa kasabayaran ng kasalanan. Pagpalain tayo ng lahat ng Panginoon. To God be the glory. Binabati ko kayo mga kapatid sa ika-8 anibersaryo ng iyong simbahan sa Arienda Bible Christian Church. Salamat sa Panginoon sapagkat
Si Pastor Dong ay pala 8 taon na dyan at parang kailan lang siya ay nanggaling ng Valenzuela, Kulong. Papasalamat kami sa Diyos sapagkat ang lingkod ng Diyos ay nakita ko nagpapatuloy kayo kapatid sa yan kasi wala retiro dyan eh. Ang paglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan yan. Abang may hininga. Bagamat sinasabi ng iba, pag senior ka ro, pwede ka nang mamahinga pag ikaw ay lingkod. Pero ang alam ko, ang paglilingkod natin habang kaya na. At saka napakabuti niyo mga kapatid. Kayo mga pastor, pagkat ang tunay na frontliner, kayo ang sinasalba niyo, yung kaluluwa ng tao, yung pangwalagan. Samantalang mga doktor sa PGS o sa apaman, sinasalba nila physical nating katawan. Pero kayo, talagang kayo ang talagang kanang kamay ng Panginoon dito sa lupa. At saka wala na siguro pinakamagandang desisyon sa ginawa niyo na ang isang tao hindi pumasok sa ibang company magaganda, mga negosyo, dahil ang buhay dito ay maiksi lang. Siyempre, pagdating ng panahon, may putong kayong aanihin sa pag nag-aari ng Panginoon sa millennium, 1,000 years. Pinupuri ko kayo, lahat kayong mga pastor, lalo na yung nag-aalaga dyan, si Pastor Dong, sapagkat di kayo tumingin ng pera eh. Kung pera tinignan nyo, marahil pumunta kayo sa magagandang negosyo o kaya sa mga kumpanyang magaganda, pero dakila ang inyong talagang decision making. Salamat sa inyong lahat at ako'y natutuwa sa lahat ng mga pastor sa PBCM. Lahat kayo mabait, pati mga elder, pati mga diakono, pati mga young people, katulad nyo, kanisipdi. Amen. Tulad ni Paul. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Pido Chua. Kasama ko ang aking asawa si Riza. Magandang umaga po. Mula po sa aming buong pamilya, binabati po namin ang ating Arenda Bible Christian Church sa pamumuno ni Pastor Dong Lavisores and his family ng happy 8th-year anniversary. Let me take this opportunity first to congratulate everyone from our church elders, mga deacons, mga PBCM pastors at ang kanilang mga pamilya, Arenda church workers and volunteers, at higit sa lahat pati ang kanilang church members. Lahat po kayo ay naging parte upang makamit ang 8th-year anniversary na ito ng Arenda Bible Christian Church. Secondly, gusto ko ipatid ang aking pasasalamat sa iyo, Pastor Dong, for the support you have given me and Riza. Your prayers and support gives us encouragement and motivation as we face our challenges and trials in life. Maraming salamat sa iyo, Pastor Dong. May the Lord continue to use you in Arenda Bible Christian Church as channels of God's blessings. And last but not the least, I would like to thank God. Alam naman po natin na hindi makakamit ang 8 years na to kung walang pahintulot ng ating Panginoon. It is by the grace of God alone. Pastor Dong and ABCC, dalangan namin ni Pido na God may give you more years to see the vision He has given you. Love God, share Christ, to touch many lives. Again, Pastor Dong and to all, best of wishes, more blessed years, and once more, congratulations. Salamat! Mula po sa pamunuan ng Santa Cruz Bible Christian Church, kami ay nakikigalak sa ika-8 taong anibersaryo ng Arenda Bible Christian Church sa pangunguna ni Pastor Dong Lavisores. Tunay na ang Diyos ang ating malakas na moob. Hindi mabibigo ang sinumang magkubli sa Kanya. Magpatuloy lamang kayo sa pagpaparangal sa ating Panginoon sa pamamagitan ng inyong katapatan sa paglilingkod. Pagpalain pa kayo lalo ng ating malakas, malaki at matibay na muog ang dakilang Diyos. Kaya mula sa aming puso ay bumabati ang SBCC ng Happy 8th Anniversary Arenda Bible Christian Church. God bless you all. Happy Anniversary Arenda Bible Christian Church. Okay. Happy Anniversary Arenda Bible Christian Church. Happy 8th anniversary ABCC. Love God, share Christ. Mula
Mula po sa Pandi at sa aming pamilya, kami po ay bumabati ng magandang pundasyon at masaganang pundasyon sa Arenda Bible Christian Church. Nawa po, panalangin namin na kayo ay maging asin at ilaw ng lupang Arenda, hindi lamang po lupang Arenda kundi ng buong Taytay. Happy Anniversary ABCC! Happy 8th year anniversary ABCC. Happy 8th anniversary, ABCC! Woo! Happy 8th anniversary, ABCC! Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa 8th anibersaryo ng Arenda Bible Christian Church. Salamat sapagkat ang pagdiriwang na ito ay patutuo na inyong kabutihan, na inyong katapatan, na inyong paggalaw at patuloy pang paggalaw sa buhat ministry ng Arenda Bible Christian Church. Dinadalangin namin at dinideklara na marami pang kaluluwa ang may dala sa inyong panan at ang lugar ng Arenda ay pagharian ng dakilang katotohanan na ang Diyos ang siyang tunay na Panginoon ng Arenda. At ang kaligtasan ng Panginoon Jesucristo ay siyang laging maging buhay na patutuo ng iyong mga anak, ng iyong mga mananampalataya sa lugar ng Arenda. Salamat po sa dakila mong ginawa at sa gagawin mo pa na mga dakilang bagay at pagbubunga at pagtatagumpay na iyong gagawin para sa kanilang buhay at sa kanilang ministeryo. Salamat po, dakilang Diyos. At ngayon, ang dakilang pagpapala, panguna, patnubay ng Diyos na Ama, ang walang hanggang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo at ang walang sawang patnubay at presensya ng Banal Espiritu Santo suma sa inyo, suma sa ating lahat, ngayon at magpakilampaman. Amen at Amen.